Anti-corruption. Sabi nila, ang Pilipinas daw ang pinaka-corrupt sa Asia. O nag-aantay lang ba tayo ng maraming magiging corrupt? Anti-corruption. Magkakaroon nga ba tayo ng People Power 3? May mga rebelde ba ng bayan na Gen Z na gagayahin ng ibang bansa? At totoo nga ba ang destabilisasyon? Pag-uusapan natin ngayon with EFG Consultancy and Impact Publishing. Ito po ang inyong agenda. Joining me today, siya yung former, hindi na kailangan manong mag-introduce. Andito po natin, panayam natin ngayon si Manong Chavit. Manong, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang oras sa inyo lahat. Siguro, diretso na po ako sa tanong ko. Okay. Ano daw sikreto nyo? Bakit ganyang kakagwapo at ang lakas-lakas mo pa at marami pa rin na-inlove sa'yo? AI. Iyon. AI daw po ang sikreto. Pagdating dito po sa nangyayari ngayon sa press con kagabi, anong sinabi kagabi? Tapos na kaligayahan ninyo. Yan po sinabi ng ating presidente. Sino po ba mga tinutukoy niyo doon? Yung press con niya kagabi, tapos na mga kaligayahan nyo, wala nang gagawa ng masama, makukulong kayo, wala na kayong Pasko. Tapos na ang kaligayahan nyo. Parang may kulang doon eh. Anong kulang doon, Manong? Dapat yung mga mastermind ang pakulong niya at mga talaga nagnakaw. Maganda ang manipulation niya, tapos na lahat, planchado. Wala nang makapagnakaw. Dapat nung araw pa sinabi na yan. Right. Maganda, tapos na sila eh. Nasaan yung mga natapos, nasaan yung mga nagnakaw. Asan nga po ba? Tinanong niya lang nung hupad ng uli, tapos na maliligayahan niyo. Makakukulong kayo. Wala kayong Pasko, di ba? Tapos, dalawang question lang dahil busy ako. Alis na. Dalawang nag-question. Isa ron nag-question, kumusta ho si Speaker Romualdez? Language po daw yan ng ibang bansa. Parang nataranta na eh. Tapos, the Senate, and I'm not a lawyer, but if he's included, yes. I don't know. Pero ano po bang reason bakit niya? I don't know. Anong reason ba't parang dinidepensahan niya yung mga yon? No? Parang tinatago, iningatan niya? Yun nga eh. Walang maniniwala dyan dahil pinoproteksan niya yung first cousin niya na tinutukoy na mastermind. Kung ikulong nila ang mga mastermind at nakinabang, masaya ang taong bayan. Kung ikukulong yung mga ginamit lang nila at makatakbo yung mga nakapagnakaw na, hindi maganda yun. Willing naman daw po magbalik ng 10% eh. Wala. Hinihingi nga 25%, 30%, 40% eh. Kung anong sinabi niya, babalik natin. Wala pa. Mga 3 billion, mga plus, ni wala pang abot na 10 billion. Nasaan napunta yung 500 billion na mahigit? Sa karanasan nyo bilang governor, kayo po ba nakaranas din kayo ng mga ganyang flood control projects? Wala. Kaya ako nga, ang tatay ko, kontraktor. Ako, kontraktor ako. Never kami nakatikim ng bilyon-bilyon. Ito, 3 years ang presidente natin. Si Diskaya, 31 billion na nakuha. Doon lang sa ni presidente sa Ilocos Norte, 9 billion nandun. Karamihan ng project ni Diskaya nandun. Pero Nagpunta sila kahapon, finally, sa patagal ko ng kinausap, bakit hindi yung ginagalaw Ilocos Norte? Maliwanag na maliwanag sa Senate, tinago nila. Linampasan ang Ilocos Norte. Nung binatikos, nandun, ayaw pala Ilocos Norte. Nagsara na, up to now. Bubuksan daw. So yun lang dalawang hindi ko. Unahin nyo na Ilocos Norte para magkaroon ng kredibilidad ng ating Pangulo bago magbintang sa iba. Nagpunta naman kahapon lang.
At out of less than 200 projects of flood control, 4 lang na malalapit ang pinuntahan. Bakit sa tingin niyo yung ganun yung strategy nila? Para masabi lang na nagpunta na sila ro, walang ghost project. Ang nagsasalita doon, walang ghost project, yung mga engineers nila. May mga binanggit, si Presidente mismo nagbanggit, nandun yung mga diskaya, ganon-ganon. Pero yung paborito na ng kontraktor, hindi binanggit. Yung mayor ngayon ng Lawag City. So sa tingin niyo, Kontraktor yon, nandun kung ilang bilyon ang binigay sa kanya. pero hindi binanggit. Hindi binanggit. Sa tingin nyo, ito yung parang back to you na nangyari. Kasi sila po nag-ungkat niyan, di ba? Hindi nila akalain na yung Pandora's box, they open a can of worms. Overall, yung press code niya po kagabi, overall, ang tingin ko, parang tinatakot lang tao, sinasabi niya na kalmado kayo, tapos na, makukulong sila. At malinis na tao, ang ating Pangulo, malinis. Palagi naghuhugas ang kamay. So, naghugas sila ng kamay, tapos na. Malinis Hindi, yan. ano ba, sinuswerte sila? Pakukulong yung mga ginamit nila. Yung pera, wala na. Wala na, nagtatago na sila. Ang habulin natin, mastermind, saan napuntang pera. Hindi yung mga ginamit nila na kontraktor, mga engineer. Isasakripisyo yan, pati tawan niya, ilalaglag. Wag lang umabot sa kanya. Nababagalan kayo sa nangyayari. Hindi lang nababagalan, pinalalabas niya siya pang hero. Hindi. May maglalabas na yan doon eh. Matatrace natin lahat yan. So, sinadya. Yung, maya naman kayo. Alam niya, hindi naabot sa kanya. Paibisigan lahat. Eh, kasama siya eh. Wala ba siyang sense of mind na nagmumukha na siyang ano? Parang tuliro na eh. Parang tuliro na dahil binibintangan lahat ngayon. But kung wala nalang bintangan, sinabi niya, because of the typhoon, because of climate change, kulang nilang, pakulong kayo lahat, kulang na lang niyang sabihin, pati bagyo kukulong, pati climate change kukulong. Pero yun ang sinasabi niya eh. How do you feel na yung tinutukoy mo na presidente natin outside the country, representing us to many countries, na parang sabi daw nila ay napapahiya ang Pilipinas. How do you feel about that? Nakakaya at nahiya na ako. Nakita naman natin lahat. Nagpunta sa ibang nasyon, hindi pinansin ni Trump. Binigyan lahat ng tulong, lahat ng nasyon nandun, pera siya. Nagpunta rin sa US. Binigyan lahat ng lalaki. Siya, 1%. Yun daw At yan. ginamit pa tayo. Yun yata yung dahilan kung bakit ng mga nalindol, na baha, nagbigay lang daw siya ng 5,000 as a recovery sa mga pamilyang nawalan ng bahay. Hindi yun eh. Pero yung sistema nangyayari sa ating bansa, hindi mawawala ang graft and corruption hanggang di nawawala ang mga mastermind at nakinabang. If you had a chance to fix the corruption, ano yung unang-una mong gagawin? Paano maayos yung corruption sa Pilipinas na sinabing walang pag-asa? Kasuhan, ikulong, yung mga mastermind. Sampulan. Unahin mo taas. Hindi yung ibibintang mo sa iba. Hindi mo ibibintang sa iba. Ngayon, sinasabi niya, ganito na gawin natin, gawin na natin. Wala na makapagnakaw. Kung yun ang sinabi niya pag-upo niya, di mahusay ang ating bansa. Bagsak na lahat. Lahat ng ekonomiya natin, bagsak na lahat. Sino may kasalanan yan? He is the commander-in-chief. It is his command responsibility kung ano mangyari sa ating bansa. So, naniniwala po ba kayo na they invested on trolls and that years ago para ma-build yung credibility nila? At ngayon, hanggang ngayon, bumabalik sa kanila yung mga trolls na ginagamit? Yung trolls, ang kalaban ko yung trolls. Madalis Kalaban ko sabihin. Ang mga trolls, mga attack dog yan. Pag lalo ngayon, mahal. Makaamoy ng flood control, talagang katakot-takot na banat. So, yung mga kumakalat na troll, Manong, hindi sa inyo yun?
Kalabang ko eh. Ako binabanatan eh. Pero naintindihan natin yan. No amount of trolls can stop me. Ayun. Sabi nga nasa iyo na lahat. Ang ganda ng buhay mo. Yes. Bakit di lang kayo magpahinga, pasyal sa ibang bansa? Bakit nga ba, Gob? Hindi ko matiis ang ating kababayan na nagdurusa, umiiyak na ng dugo at lahat. Papasyal ako, makikinabang, good time, nakikita ko ang nangyayari sa ating bansa. I'd rather die in our country than going out na mamasyal. Kasi marami nagtatanong sa dami ng corruption issues, ngayon ka lang talaga lumabas, lumutang, nagsalita ng ganito ka bold. Yeah. Tinatanong nila anong agenda mo. Bakit? Are you running for Ano, president? Ang agenda ko, niloloko tayo eh. So you're not running for president? No. Yan, President, sinagot na po, hindi daw po siya tatakbo. Minumura lang yung presidente. Ba't ako tatakbo eh? Makakatulong naman ako na hindi na tatakbong presidente. Oo. Meron dating isang programa na tinawag na Oplan Bag on the Go. It is the government watch for destabilization. Kulang yan. May kulang. May kulang. Ano pong kulang? Minention lahat, destabilization, Romeo Pogues, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macana, Maaari dami. po bang basahin ko yan isa-isa? Okay. Romeo Pogues, Orly De Tayo Leon. muna. Ang sabi dyan, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Yes. Yan yung tinawag dating Oplan Bag on the Go. Ngayon ko lang narinig yun. Kaya ito, hindi totoo ito, panakot lang nila at kulang. At teka, isa-isahin ko, dagdag niyo yung kulang. Romeo Pogues, Orly De Leon, Benjamin Mangalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Metran, Kapitan David Adado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit alias Monk, and possible financiers, VP Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson. Sinong kulang? As far as destabilization is concerned, itong sinasabi nila, may kulang na isang tao rito. Alam niyo kung sino? Sino po? President Marcos. Destabilization eh. Nagkakagulo na ating bansa dahil sa kanya eh. Tama naman. Di ba? Kulang to. Kaya to, kalukuhan ito, panakot nila sa tao, at inulit lang ni Ramon Tulfo ang sinabi yung bayaran na trolls, yung bayaran na attack dog. Siya nagsalita muna nito eh. Tapos kinopya ni Ben Tulfo, I don't know his purpose. Yun. Kaya nga, kulang. Kasama po. Baka imposible kami dahil hindi ko kilala. 5 lang kilala ko rito. Romeo Pogues, Benjamin Magalong, nakita lang kami minsan o dalawa sa mga okasyon. Ferdinand Topacio, minsan lang. Vic Rodriguez, hindi ko na nakita mula nung umpisa nung pagtanggal sa kanya. Di pa sila bubuti, hanggal na. Mike Defensor, nung huling tumakbong mayor sa when we were with BBM sa kanya sa Quezon City, Mike Defensor, 2022. Yun lang, wala na, hindi kami nakita. So, ito, Vice President Sara, hindi ko nakikita. Financer eh. So, isa ka sa financer pala dyan, Manong. Kung Pulong Duterte, hindi ko masyado, hindi ka pinakita pa eh.